Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So for today's episode, tayo ay magtutour na naman and this time it is Ubud Tour na binuko via Klook. So pupuntahan natin yung mga magagandang lugar at tourist attractions dito sa Ubud. Particularly sa Kretya, which is one of the best beach clubs dito sa Ubud. So exciting day today at ito yung last tour natin for this particular travel. So tara guys, samahan nyo kami. Okay guys, so pababa na kami ngayon to meet our driver. So sinundo kami ngayon dito sa hotel kasi etong tour na to, etong Ubud tour na to is private tour siya ulit. So talagang ipipick up ka from hotel papunta dun sa mga destinations na pupuntahan natin ngayong araw na ito. And so pakita ko lang ulit sa inyo yung view ng aming hotel dito sa baba. So, daan tayo sa pool area. Kahapon ako lang mag-isa nagsiswimming dito guys. Sobrang okay kasi medyo mainit pa nun. Tapos yung tubig hindi masyadong malamig. Tapos hindi rin masyadong malalim yung pool. Yan. So, andito na daw yung driver. Yung sasakyan. Tanong mo na rin. Ayan na. RCD. Ayan, ito ata guys. Are you RCD? Yes. Okay, hi. My name is Made RCD. Okay, hello, Yes. hello. Yes. Your name is Emil. Emil. Yes. Yes, Emil J. Pelesco. Yes. Yes. How about you? Ren. Ren. Yes. Made, nice to meet you. Okay. Nice. Okay, let's Are go. you ready to go? We are. Okay guys, so nakausap na namin yung aming tour guide and ang first destination namin is sa Kretya Ubud. Yun yung magandang beach club dito. Take note lang guys na may mga locations kami na i-opt out na namin dito sa tour na to just because napuntahan na namin siya dun sa tour namin the everyday sa Whole Valley Tour. Like yung coffee plantation, yung waterfall, and yung swing. So, tinanong namin kung baka pwedeng humanap na lang ng alternative destinations pamalit doon, like yung Monkey Forest for instance. So we'll see kung kakayanin ng oras na mapuntahan yung mga yun, pero ngayon sa Kretya muna tayo. So guys, nandito na kami sa aming first destination which is Kretya, or mas kilala sa tawag na Alas Harum. So dito guys, i-drop kayo dito ng inyong tour guide, pero may bayad din mismo sa loob na consumable naman. So aalamin natin kung magkano. Papakita ko lang sa inyo yung view ng labas guys. Yan, so ayan yung restaurant nila. Tapos ito yung pinaka-symbol nila. Itong parang ano, ang tawag dito, anong tawag dito rin? Yung sa coffee. Yan, luwak. Luwak ata. So ito yung sasakyan namin. So pasok na tayo dito sa Kretya, Ubud. So Monday kami nga pala ngayon guys. So medyo mas mahal daw yung bayad. So tignan natin. So ito yung dalawa, ito yung papunta sa Alas Harum, ito yung Kretya. Pero dito yata kami magbabayad. Are we gonna pay here or there inside? It's depend about you. Do you want to pay here or in the bottom? I'll just pay inside. Okay. So sa loob na lang kami magbabayad guys. So guys, bibigyan kayo ng ganitong bracelet. Yung tour guide na yun nag-register sa amin. So, wala na kaming ginawa. Pasok na tayo guys sa Kretya. Ito pala sa gilid yung daan. Maganda to kasi nakikita ko to talaga sa Instagram. Ayan guys yung itsura ng Kretya sa loob. So, pasok muna tayo dito. So, may security check dito. So guys, yung tour guide namin hindi na papasok dito, kami na lang. And reminder lang guys, dun sa security check kanina, they would check if meron kang dalang food or drink, papaiwan nila yun sa'yo kasi no food and drink, outside food or drink allowed sa loob. So ito na makikita nyo guys is
Kretya Ubud. Tapos na-excite ako kasi gusto ko talaga to, guys. Gusto ko talaga mapuntahan tong Kretya. Yan. So, ayan, Kretya Ubud by Alas Harum. Ayan, makikita nyo yung pinaka-entrance na to. Tapos, baba lang tayo, tuloy-tuloy lang. Pinicturean ko lang yon kasi maganda yan. Hindi ko pa nakikita yung mga pula. Pero nakaka-excite dito. Parang na-excite ako first. Malaki ba to? Malaki siya, malaki daw. Saka, isa to dun sa mga sikat na puntahan talaga. Tapos guys, yung pool nila bukas pa is 8 AM. Medyo maaga lang kami ng konti, pero okay lang yun. Makakapag-picture kami ng malaya. So, ito yung... Morning. Are we... Yeah, going to the pool. Downstairs. Okay, thanks. So, dito guys, baba tayo sa pool area. So, dumaan kami sa parang restaurant. So, ito yun. Wow, ang ganda. Tingnan mo rin, no? Good morning. So, guys, ito na ang Kretya Ubud. Ang ganda. Grabe. Nasa baba pa lang kami, guys. Ay, nasa taas pa lang kami, guys. Pero, gandang-ganda na ako. Di ba rin ang ganda? Yan. Ito yung overlooking na view. Ang ganda, guys. Ang ganda talaga. So, guys, punta na tayo sa mas baba. So, ito yung madadaanan yung may mga toilet dito. Tapos, dito yung pinaka-ticket booth para sa baba. Kaso, sarado pa. Or, magbabayad muna kami, guys. Yan. So, pakita ko lang sa inyo. Ang ganda. Grabe. Napakaganda dito. Okay, guys. So, pababa na kami dito sa pool area. Ang bayad, guys, is 100,000 rupiah para sa pool access. Tapos, meron free na 1 drink. So, eto na yung pinaka-pool area, guys. Ayan, guys. So, wow. The best, the best, the best. The best talaga. Ang ganda, guys. So, ito yung pool area. May mga day beds. Tapos, ito na yung infinity pool nila. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung infinity pools nila. Tapos dito sa kabila, guys, ito, guys, infinity pool din. Ang ganda. Ganda talaga, guys. Promise. So dito tayo hahanap muna tayo ng lugar and then magpe-picture. So guys, pababa na kami dito sa mga pool na pwede kami magstay. So yan, ang dami ring day bed. Tapos, ito naman dito, guys. Ang ganda pa rin talaga. Grabe. Nakakakilig yung ganda, guys. Guys, ito yung baba nung parang kanina. Yan, may pool din dito sa taas, infinity. Ang ganda pa rin, guys, oh, no? Grabe. Lalo pag nandito kayo, may enchant kayo sa beauty niya. Ang ganda talaga. So, guys, nandito kami ngayon sa hot tub. Ayan, ine-enjoy lang namin yung Kretya. Ang ganda talaga dito, guys. Sulit na sulit yung pagpunta. So guys, bumalik kami dito sa tuktok. Dito naman kami magpipicture. Ganda talaga, guys. Wala masabi kung di maganda. Ayan, so dito naman. So guys, kung sakaling naka-check-in kayo dito, ganito yung itsura ng breakfast ninyo. Ang ganda. Breakfast by the pool. Ayan. Ang ganda lang. Okay, guys, so i-claim na natin yung free natin na drink, juice or soft drink, non-alcoholic. Kasama na yun dun sa entrance na 100,000. So guys, kinuha ko yung watermelon juice. Yun yung kinuha ko. Ang ganda lang talaga, guys. Ayan yung mga nagbe-breakfast na naka-check-in dito sa hotel. Ganda dito talaga, promise. Sulit, guys. Guys, order ko itong watermelon. Tikman natin.
Sarap. Sarap to guys. Ang sarap lang tapos ang ganda ng vibe. So talaga marerelax ka. So again guys, kung gusto nyo yung experience dito sa Croatia, part ito ng aming tour na Binuko via Klook, and do not forget to use my promo code EMIELKLOOK para mas may additional discount kayo sa mga ibubook nyo na tour via Klook. So book it via Klook. Okay guys, so we are now saying goodbye dito sa Croatia Ubud at pupunta na tayo sa ating next destination. Let's go! So guys, ito pa exit na kami. And meron din pala silang mga zipline and other activities dito sa kabilang side kapag papuntang exit. Ayan. So, dito guys, di ko lang alam kung kita pero may mga zipline, skybike na pwede nyong gawin. And pataas to guys, pa-exit, kaya medyo hinihingal ako. Ayan, so dito tayo sa exit. Papunta sa sasakyan natin. Okay, so guys, nandito na kami sa aming second destination, which is Tirta Empul. Ayan, so Tirta Empul or yung water purification temple. So, dito yung nakikita nyo guys sa mga videos na nagbabasa ng muka dun sa temple. So, isi-share ko lang din sa inyo guys para may idea kayo kung ano-ano or saan-saan pumupunta dito sa tour na ito. Ayan, so ito yung labas. Hinihintay lang namin yung driver namin, pinark lang yung sasakyan. So guys, dito yung bilihan ng ticket. Pero part na to ng package tour namin. So, yung tour guide na lang mismo yung bumili. Tapos nga pala guys, share ko lang. Meron kailangan daw na dala ng offering na ganito. Bumili yung tour guide namin, 40,000 to. Na offering daw yan dun sa loob. Para makapasok tayo. Temple, because this is the temple we have history and then we have big information for you, because this is the temple is the name like public temple, and then this is the temple that give the name with the people from Bali is like the Tirta Empul temple. Tirta is the mean about the holy water, Empul the mean about the spring water, and then the people from Bali they say like Tirta Empul, and then the people from Europe and then they speak English they say like holy water temple. And then this is the temple. Normally the people going to the purifications, and then the people to make the celebration at the temple, because we have 2 time prayers for the people come to here for the mic celebration, and then 1 celebration and then 1 2 purifications. Yes, and then because this is the temple have the public temple in Bali, so normally we have the symbol. Yes, that is the symbol of this temple. That is the name like Kabo Iwa. Yes. What's the name? Kabo Iwa. Yes, and then that is the bring like the offering is like the holy water from up the hill. Yes, every temple in Bali we have the symbol, but in Bali we have almost like 1,000 symbol of the people religion of Hindu from Bali. Yes. Okay. Okay guys, so ito na yung loob ng temple. Ayan, pupunta tayo dun sa water purification something. The spring temple. Ayan. Okay, so now welcome to the temple. And then normally this temple we have 3 different places for the people the mic celebration. So this one, and then the second one, and then is the last one over there. So this one normally the people we are praying with the big tree, and then this the name like holy tree. Yes, and then the second one normally we are praying with the holy water, because the holy water is the coming out from the ground over there, is the meaning about the spring water from inside over there. And then is the last one normally we are praying with the gods, and then we have 3 gods also. We have the god Brahma, god Vishnu, and then god Shiva. And then we have the biggest one, the god in Bali also. That is the mean about like Ide Sangyang Widi. Ide Sangyang Widi, that is the most important for the people from religion of Hindu. And then that is the biggest one, the god in Bali also. Yes. And then normally the people, we use 3 god and then 1 the biggest one. Okay. And then normally the people come to here and then come to the temple, and then everywhere in Bali, maybe the people come to the temple, normally they bring like offering. Yes, the offering or this one is the symbol about the people the mic celebration, and then this is the symbol also about the people from Bali the mic celebration at the temple.
Yeah, maybe the people that make celebration in the temple without the offering, there is the people is nothing. So guys, bukod dun sa sarong kanina guys, meron pang sarong ulit dito sa loob. At kailangan mo mag-rent for 10,000. Yan, yung sarong. Tapos kung kailangan nyo ng locker, 15,000. Pero kami iniwan na namin yung gamit namin sa sasakyan, kaya hindi na kami magla-locker. So ganyan guys yung magiging itsura mo kapag pupunta ka dun sa water purification. Ganyan yung sarong ng pambabae. So hindi na ako magaganyan guys, hindi na ako magpa-participate dito. Video ko na lang yung kasama ko. Yan, so nakabihis na siya. So now I want to give a little bit information first with you before we come over there. So now your hand like this, and then I give like the offering for you, and then please, if you have to cite something, it's like positive thinking for you, you can say also over there. If you want to make like good karma, you can make like good karma also. If you want to make lucky, good luck, and like something like that, you can say also over there. Normally 1 or 2 minutes you have like meditation over there, and then you can close your eyes. Okay? And then without that one. So yan yung gagawin guys. Meditate and pray daw. Tapos lalagay yung bulaklak dun after. Sandali lang guys. Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na! Now back to the video. So guys, papasok na tayo sa water purification. So ito yun. I want to explain a little bit for you, okay? So normally you can start from number 2, okay? Because it's not possible number 1, because number 1 is only just for the boat, and then only just for the balloon symbol. And normally you start from number 2, and then the follow each all the side, okay? And then before you come over there, before you drink the water, you have symbol like this. This is the symbol about the people that make celebration at the temple, okay? And then 3 times the drink, 1 time just the piece like this, and then 1 time like this. 3 times drink. Yes. And then this. And then 5, okay? And then we have 2 more skip over there. Ayan na siya guys. Okay. Lahat pala yan guys, pagdadaanan nyo. Kung sakali. Sunod-sunod yan. So guys, nandito na siya sa kabilang side. Lahat pala yung pagdadaanan mo, may mga i-skip ka lang 1 o 2. Tapos lahat yun gagawin mo. So, ito na yata yung last. So, guys, ito. That is the spring water. And then that is the spring water is coming out from the ground. Okay. And then coming out from there, and then go out of there, and then you do the purification. Yeah. So, dito galing yung tubig, guys. Yeah. Yan, dyan galing yun. Share lang namin sa inyo. So guys, dito sa exit, may mga souvenirs. So sabi nung tour guide namin, huwag daw bumili dito kasi doble, triple yung presyo. So dun tayo sa Ubud Market mamimili ng mga additional pasalubong. Thank you. Yan. Sinishare ko lang sa inyo guys. Okay guys, so tapos na kami dito sa Holy Water Temple. So ang next na stop na natin is waterfall naman. Ibang waterfall to dun sa pinuntahan natin, dun sa isa nating tour.
Okay guys, so nandito na tayo sa ating next destination, which is Canto Lampo Waterfall. Ayan, so Canto Lampo Waterfall. Iba to dun sa waterfall dun sa isa pang vlog guys. So ito yung labas niya, yung parking area. Ayan. Ay, ito yung maganda. So guys, papasok na tayo. Sabi ni Ren, ito daw yung maganda. Ba't mo nasabi? Sa pictures, ayan siya oh. Ito yun guys. So tignan natin kung may justice on earth. Pero mukhang mapapabasa tayo dito. We'll see. Yeah. And so registration muna tayo sa information. And again, part na to ng ating tour. Kaya wala na tayong babayaran dito. Ayan. So may toilet din dito sa labas guys. So guys, dito sa bandang ito, pababa, may food court sila. So pwede kayo dyan bumili ng coffee, yan, or food. Pababa ito ulit guys, so setting your expectations. Kapag pabalik, malamang hike ito na pataas. So kailangan talaga praktisado kayo sa paglalakad at prepared kayo physically and mentally. Yan. So lakad-lakad lang pababa hanggang marating natin yung waterfall. Okay guys, so ito na yung ticket counter na isa pa. Dito i-check yung tickets na binili ninyo. Tapos dito yung entrance mismo. So guys, FYI lang, just in case na hindi to kasama sa tour ninyo, ang ticket price nila is 25,000 per person. Tapos dito pala guys, sa baba pa i-check yung ticket kapag nakabili na kayo. So dinig na dito guys yung tunog ng tubig, yung waterfall. Okay guys, ito na yung waterfall. Ramdam na namin yung aakyatin namin mamaya. Meron ditong locker guys for 10,000 rupiah kung may mga dala kayo. Wala naman kaming dala, so goods lang kami. So ito na guys yung first part ng waterfall. Wow. Ganda. So guys, sana naririnig nyo ako. Ito na yung waterfall. Waterfall proper. Pumipiyok. Waterfall proper. Ayan. So mababasa ka pala talaga. Ayan. Ang laki guys. Malaki. Ayan. So ang daming nagpipicture guys kung mapapansin ninyo. At dito tayo magpipicture sa waterfall mamaya guys. So hindi ko pa alam kung paano natin to didiskartehan, pero syempre magpapapicture din ako. Ayan, so ito yung paligid niya. Ito yung taas. Ang ganda guys, ang ganda nito, panalo. So guys, nakapag-picture-picture na kami dito and hindi talaga may iwasang mababasa kayo. Medyo mahaba lang yung pila ngayon. And sineset ko lang yung expectation nyo na ang sistema dito guys is may sarili silang photographer. So magbibigay na lang kayo, depende sa kung magkano yung gusto nyo. Pero nagbigay kami ng 40. Kasi magaganda naman yung pictures na nakuha. So tapos na kami dito, babalik na kami sa sasakyan para magpalit ng damit at pumunta na sa next destination. At dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Bali Vlogs. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga next vlogs. Maraming salamat guys, hanggang sa susunod na vlog. Bye!